Lanao del Norte is a province located in the northern Mindanao region of the Philippines. It is known for its diverse cultural heritage, natural beauty, and historical significance. The province is home to a rich blend of different ethnic groups, including the Maranao, Cebuano, Higaonon, Subanan, and among others. At ngayon, matutunghayan natin ang iba't ibang munisipalidad ng Lanao del Norte. At ito ay sisimulan ni Jessa Formento. Mabuhay! Alam niyo ba na ang Bacolod ay isa sa mga munisipyo sa probinsya ng Lanao del Norte? Ang Bacolod ay tinaguri ang 1st District at 4th Class Municipality ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang mayor nila dito ay si Mayor Judith V. Miquiabas. Ang Bacolod ay may 16 na barangay na tinatawag na Alegria, Babalaya, Babalayan Townsite, Binuni, Dimologan, Dimaraw, Esperanza, Kahayag, Liangan East, Punod o Maliwanag, Mati, Minaulon, Pagayawan, Poblasyon Bacolod, Rupagan at Dibalayan West. Ang Bacolod ay meron silang mga lingwahe na ginagamit at ito ang Cebuano, Maranao, Binukin at Tagalog. Ang Bacolod ay mayroong populasyon na 24,367 na katao. Ngayon, dumako naman tayo sa Baroy. Ang Baroy ay isa rin sa mga munisipyo sa parte ng probinsya ng Lanao del Norte. Ito ay tinaguri ang 1st District at 4th Class Municipality ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang Baroy ay mayroong populasyon na 24,683 na katao. Baroy was originally called as Baloy, a plant commonly found in a community that is used for mat weaving. Later on, the said plant became extinct and the inhabitants of the locality decided to change the name to Baroy. The Baroy was formerly a mere barrio of the municipal district of Colambugan. When Tubod was separated from Colambugan, a Republic Act No. 58, October 17, 1946, the barrios of Baroy, Sagadan, and Princesa were brought along with it. It became a regular municipality on June 10, 1949. By virtue of Executive Order No. 222, during the term of President Elpidio L. Quirino, the act stated that the municipality of Baroy would be separated from Tubod, and that parts of Colambugan would be annexed to the two towns. Ang pangunahing pamumuhay ng mga taga-Baroy ay ang palayan at niyugan. Baroy has 23 barangays na tinatawag na Andil, Bagong Dawis, Baroy Dako, Bato, Kabasagan, Dalama, Libertad, Limwag, Lindungan, Maliwanag, Mananaw, Pangi, Pindulanan, Poblasyon, Prinsesa, Rawan Point, Riverside, Sagadan, Salong, Tinubdan, Sagadan Upper, at San Juan at Village. Ang mga turismo naman na makikita sa Baroy ay ang San Juan Port. It was an active port during the early times, but today, it serves as a hangout place for the people of Baroy and features seaside kusina bar and restaurant. It is very crowded during December 1 when Tangub City opened their Christmas decoration and puts up fireworks which can be seen fully in the port. Every Saturday evening, if the weather permits, a live acoustic band is played. At ang Baroy Municipal Tourism Plaza ay includes the Santo Niño Parish Church, Municipal Hall, Rizal Park, tennis and basketball court. At meron din ito isang resort na kilala at tinatawag nila itong Horizon Resort Splash Away Water Park, the most visited main attraction of the town. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa munisipyo ng Kapatagan. Ang Kapatagan ay tinagurian ring 1st District Municipality sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang Kapatagan naman ay katabi ng Barangay Maranding na matatagpuan rin sa Lala, Lanao del Norte. Ang mayor ng Kapatagan ay si Mayor Barry Y. Bagyo. Ang Kapatagan ay mayroong 33 na barangay at di hamak na mas malaki ito kaysa sa Baroy. Ang Kapatagan naman ay nakuha nila sa salitang ugat na patag na ibig sabihin ay plain or valley. Ang mga barangay na Kapatagan ay tinatawag na Bagong Badyan, Bagong Silang, Balili, Bansarville, Belis, Buenavista, Botadon, Cathedral Falls, Concepcion, Corvada, Diasis, Dongguan, Dorano, Kahayagan, Kidalos,
La Libertad, Lapinig, Mahayahay, Malinas, Maranding, Margos, Poblacion, Pulang Yuta, San Isidro, San Vicente, Santa Cruz, Santo Tomas, Suso, Tagitik, Chacongan, Tipolo, Tula-Tulahan at Waterfalls. Ngayon, pumunta naman tayo sa Tubod. Ang Tubod ay isa rin itong munisipyo na bahagi ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang Tubod ay tinaguriang second-class municipality at ang kapital ng probinsya ng Lanao del Norte. According to 2020 census, ang Tubod ay mayroong populasyon na 60,182 na katao. Ang Tubod ay mayroong 24 na barangay at tinatawag na Baracanas, Baris o Lumang Kulob, Bualan, Bulod, Camp 5, Candis, Kanyogan, Dalama, Kakayrinabor, Kalilangan, Likapaw, Malingaw, Balao, Patudan, Picarangan, Pinpin, Poblacion, Pualas, San Antonio, Santo Niño, Tadin, Tangigueron, Tagulanao, at Tubaran. Ang Tubod ay katabi lamang ng munisipyo ng Baroy. Ngayon, ating subaybayin ang Iligan City, Lanao del Norte. Nagsimula ang Iligan City sa nayo ng Bayog. Ang Iligan ay isang mataas na urbanisadong lungsod na matatagpuan sa Hilagang Mindanao at ito ang sentrong pang-industriya ng Timog, Pilipinas. Kilala ito sa malaking bilang ng talon na puro sa lugar at angkop na tinatawag na lungsod ng Majestic Waterfalls. Kilala bilang lungsod ng Iligan, Majestic Waterfalls, ang Iligan City ay may 23 talon na nakapalibot dito. Ang pinakatanyag ay ang Maria Cristina Falls na siyang pangunahing pinagmulan ng hydroelectric power sa buong rehiyon ng Mindanao. Ang iba pang sikat na falls na maganda para sa mga bakasyonista ay ang Tinago Falls na mapupuntahan sa pamamagitan ng 300 steps. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 363,115 katao. Ang lungsod ng Iligan ay nahahati sa 44 barangays, kung saan 6 ang urban at 38 ang rural. Ang mga barangay na ito ay ang Abuno, Akmak, Bagong Silang, Bayog, Bunbunon, Bunawan, Buruon, Dalipuga, Del Carmen, Dikilaan, Titukalan, Dulag, Hinaplanon, Hindang, Kalilangan, Kiwalan, Lanipaw, Luinag, Maria Cristina, Mahayahay, Mainit, Mandulog, Palao, Panuruganan, Poblacion, Pugaan, Rugungon, San Miguel, San Roque, Santiago, Saray Tibanga, Santa Elena, Santa Filomena, Santo Rosario, Suarez, Tambacan, Tibanga, Tipanoy, Tumascabili, Tuminubo Proper, Tubod, Ubaldolaya, Upper Inaplanon, Upper Tuminubo, at Villaverde. Ngayon naman ating subaybayin ang Linamon, Lanao del Norte. Sa kasaysayan, ang Linamon ay isang barangay sa Iligan City. Hanggang sa ito ay naging hiwalay sa munisipalidad noong Enero 13, 1960. Ito ay napapaligiran sa silangan ng Ilog Linamon, Ilog Larapan at ang munisipalidad ng Kauswagan sa Kanluran, munisipalidad ng Matunggaw sa timog at nakaharap sa Iligan Bay sa Hilaga. Ang Linamon ay isang baybaying bayan sa lalawigan ng Lanao del Norte. Ang munisipyo ay may lupain na 76.38 kilometers o 29.49 square miles na bumubuo sa 2.38% ng kabuuang lawak ng Lanao del Norte. At ayon sa census noong 2020, mayroon itong 21,269 katao. Noong nakaraang Setyembre 25, 2020, mayroong 106 o 106 individual na magsasaka sa Linamon ang nakatanggap ng 954,000 halaga ng mga kagamitan sa hardin
na may mga punla ng kakao mula sa Special Area for Agricultural Development or SAAD program. Bawat benepisyaro ay tumatanggap ng plastic drum, garden hose, farm gloves, budding knife, light hoe, sprinkle, pala, bulo, pinakbit vegetable seeds, 5 piraso ng seeding tray, at 60 na seedlings ng kakao. Ang mga kagamitan sa harden at mga punla ay bahagi ng 7.4 milyong Integrated Livelihood Project para sa munisipyo. Ang Linamon ay may 8 barangay. Ito ay ang Bosque, Larapan, Maguong, Napo, Poblasyon, Puracan, Rubukon, at Samburon. Ang Kulambugan ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Lanao del Norte. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 28,265 katao. Ang mga residente ng Kulambugan ay pangunahing nagsasalita ng Maranao, Cebuano, Binokin at Tagalog na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura ng rehiyon. Ang mga lokal ay kilala sa kanilang mainit na mabuting pakikitungo, isang malakas na pakiramdam ng komunidad, at pangako sa pagpapareserba ng mga tradisyonal na kaugalian at gawi. Ayon sa kwentong bayan, mula sa matandang pinuno ng Kulambugan noong panahon ng pananakop ng Kastila, ang ilan sa mga pinuno mula sa panloob na lugar ng Lanao del Norte ay karaniwang tumatawid sa dalampasigan ng munisipalidad ng Kulambugan patungo sa dalampasigan ng lungsod ng Uzamis sakay ng bangka. Ang munisipyo ay may lupain na 134.55 square kilometers o 51.95 square miles na bumubuo sa 4.01% ng kabuuang lawak ng Lanao del Norte. Ang Kulambugan ay nahahati sa 26 na barangay. Bawat isa ay may natatanging kagandahan at katangian. Ang 26 na barangay na ito ay ang Titunod, Tabege, Sukudan, Small Banisilan, Simbuco, Santo Niño, San Roque, Riverside, Ribucon, Poblasyon, Pantar, Pantalaon, Palao, Pagalungan, Muntay, Mukas, Matampay, Manga, Lumbak, Libertad, Kulasihan, Inodaran, Karumatan, Bubong, Baybay, at ang panghuli ay ang Austin High. Ang Kulambugan ay isang agricultural town kung saan ang palay, mais at isda ang pangunahing produkto. Ang bayan ng Kulambugan ay tahanan ng Mukas Seaport. Ang industriya ng Kulambugan ay agriculture, trading at tourism. At ang kanilang pangunahing hanap buhay ay farming and fishing. Meron din silang mga produkto. Ito ay ang rice, corn, fish, vegetables, poultry, handicraft, at homemade food items. Meron din silang festival na tinatawag nating Sarimanok Festival in Kulambugan. Dito na naman tayo sa munisipalidad ng Lala, Lanao del Norte. Ang munisipalidad ng Lala ay orihinal na isang makapal na tropikal na kagubatan. Ang mga unang naninirahan dito ay karamihan ay mga Maranao na naninirahan sa baybayin ng Pangil Bay. Ang pinagmula ng pangalang Lala ay may 2 bersyon. Sa Muslim na bersyon, ang Lala ay nangangahulugang isang mahusay na kapatagan na naangkop na naglalarawan sa topografiya ng teren ng lugar. At sa Kristiyanong bersyon, ang terminong Lala
ay nangangahulugang nakamamatay. Itinuturing ng mga unang naninirahan sa Kristyan ang katangiang ito dahil itinuring nila na ang lugar ay pagalit at bawal. Tulad ng anumang latian at kagubatan, ang kakilakilabot na sakit na malaria ay nagdulot ng malaking pinsala sa buhay ng mga naninirahan dito. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 73,425 katao. Ang bayan ay sikat sa espesyal na pagkain ng alimango. Lala is famously known as the home to waterfalls, lakes, valleys, and rich brackish water, which yields the best crabs and seafood in the country. Lala is politically subdivided into 27 barangays. Each barangay consists of puruks while some have CPUs. These are the Abaga, Andil, Kabasagan, Kamalan, Darumawang Bukana, Darumawang Ilaya, El Salvador, Gumagamot, Lala Proper, Lanipaw, Magpatao, Maranding, Matampay Bukana, Matampay Ilaya, Pasita, Pendulunan, Pinuyak, Rauan, Rebe, San Isidro Lower, San Isidro Upper, San Manuel, Santa Cruz Lower, Santa Cruz Upper, Simpa, Pinazas, at Tunaan. Ang ekonomiya sa Lala ay nakabatay halos sa uri ng agrikultura at pangisdaan. Ang mga pangunahing pananim nito ay palay, mais, niyog at kalamansi. The town is famous for its specialized crab dishes and its Alimango Festival, which is dedicated to its crab produce. Ang Alimango Festival ay isang taonang pagdiriwang sa Lala, Lanao del Norte. Ipinagmamalaki nito ang masaganang industriya ng alimango ng bayan, particular ang mud crab o alimango sa Filipino. Nagtatampok ang festival ng mga kapanab-panabik na aktibidad tulad ng street dance competition, grand parade, cooking contest, at trade fair. Nakapaloob sa lalawigan ng Lanao del Norte ang Maigo. Ang Maigo ay isang kaakit-akit na munisipalidad na matatagpuan sa mahiwagang rehiyon ng Hilagang Mindanao. Sa mga nakakamanghang tanawin, mayamang pamana ng kultura at nakakaingganyang komunidad, ang Maigo ay nag-aalok ng isang kaaya-ayang takas para sa mga bisitang naghahanap ng isang harmonisyong pagsasanib ng kalikasan at lokal na kagandahan. Ang Maigo ay tinatag noong Pebrero 27, 1959. Ito ay yumabong bilang isang masiglang bayan na binubuo ng 13 barangays. Ang munisipalidad ay pinamumuno ng isang sangguniang bayan kasama si Mayor Rafael Paeng Rizalda at Vice Mayor Lanto Mucha na nangunguna sa lokal na administrasyon. Kasama ang Municipal Council, sila ay masigasig na nagtatrabaho upang itaguyod ang kapakanan at progreso ng lugar. Sakop ang kabuuang lupain na 121.45 square kilometers. Ang Maigo ay nagpapakita ng magkakaibang topografiya mula sa kasing baba ng antas ng dagat hanggang sa taas ng 291 metro. Ang iba-ibang terrain na ito ay nag-aambag sa natatanging kagandahan ng munisipalidad at nag-aalok sa mga bisita ng hanay ng mga nakakamanghang tanawin na tuklasin. Ang Maigo ay tahanan ng humigit kumulang 23,337 na tao ayon sa census noong 2020. Ang mga residente ng Maigo ay pangunahing nagsasalita ng Maranao, Cebuano, Binukid at Tagalog na sumasalamin sa kultural na pagkakaiba-iba at pamana ng rehiyon. Ang init at pagtanggap ng mga lokal ay lumilikha ng isang nakakaanyangang atmosfera. Tinitiyak na ang mga bisita ay pakiramdam na parang nasa bahay sila sa kanilang paglagi.
Isa sa mga kilalang katangian ng Maigo ay ang kasaganan nitong likas ng kagandahan. Ipinagmamalaki ng munisipalidad ang mga kaakit-akit na tanawin kabilang ang malago na mga kagubatan, malinis na mga beach at marilag na mga bundok. Ang mga mahilig sa kalikasan at mga naghahanap ng pakikipagsapalaran ay makakahanap ng kapanatagan sa mga kahangahangang tanawin ng Maigo tulad ng kaakit-akit na Tinago Falls o ang nakakamanghang mga tanawin mula sa bundok agad-agad. Ang ekonomiya ng Maigo ay inuuri bilang isang 4 na municipal income class na nagpapakita ng patuloy nitong paglago at pag-unlad. Ang munisipalidad ay maasa sa iba't ibang sektor ng ekonomiya kabilang ang agrikultura, aquaculture at turismo. Ang matabang lupa ay sumusuporta sa pagtatanim ng mga pananim tulad ng bigas, mais, niyog at prutas, habang ang mga baybaying lugar ay nagbibigay ng saganang pagkaing dagat. At dumako naman tayo sa Taguluan. Ang Taguluan ay isang ladlak na munisipalidad sa baybaying lalawigan ng Lanao del Norte. Ang munisipalidad ay may sukat na lupain na 69.70 square kilometers o 26.91 square miles na bumubuo ng 2.08% ng kabubuang sukat ng Lanao del Norte. Ang populasyon nito ay ayon sa Census 2020 ay umabot sa 15,091. Ito ay makatawan sa 2.09% na kabubuang populasyon ng lalawigan ng Lanao del Norte o 0.30% ng kabubuang populasyon ng rehiyon ng Hilagang Mindanao. Ang Taguluan ay politikal na nahati sa 7 barangays at ito ay ang Dalamas, Tarimbang, Dimayon, Inagungan, Quiazar, Poblasyon, Malimbato, at Panalawan. At talakayin naman natin ang Pantauragat. Ang Pantauragat ay isang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Lanao del Norte sa Pilipinas. Ito ay nasa hilagang bahagi ng lalawigan na papaligiran ng mga bayan ng Tangkal at Pantar sa Silangan, Kapatagan sa Timog at Sultan Naga de Maporo sa Kanluran. Ang munisipalidad ay mga 63 kilometro ang layo mula dito sa lungsod ng Iligan. Ang Pantauragat ay tahanan ng isang magkakaibang populasyon na pangunahing binubuo ng mga taong Maranao na siyang nangingibabaw na etnikong grupo sa lugar. Ang mga taong Maranao ay mayaman sa kultura na pamana. Kilala sa kanilang tradisyonal na musika, sayaw at masalimuot na paggawa ng sining, particular na sa paglikha ng mga gawang tanso at paghahabi. Ito ay pinaniniwalaang sumisimbolo sa makasaysayang koneksyon ng mga tao sa malapit na baybayin at dagat. Ang populasyon ng Pantauragat ay nasa 30,247 na tao at hinahati ito sa 20 barangay. Ito ay ang Aloon, Banday, Bubong Pantauragat, Bubunga, Rapadan, Kabasagan, Kalawi, Kulubon, Bilimbayan, Dimayon, Lumidong, Madaya, Maliwanag, Matampay, Natangkupan, Pansor, Pantaw Marog, Poblasyon East and West, Tangkal at Tungkupan. Ang ekonomiya ng Pantauragat ay magkakaiba at sumasaklaw sa iba't ibang sektor. Ang agrikultura ay may mahalagang papel sa lokal na ekonomiya kung saan ang mga magsasaka ay nagtatanim ng mga pananim tulad ng bigas, mais, gulay at mga puno ng prutas. Mahalaga rin ang pag-aalaga ng hayop, pagpapalaki ng manok at pangingista sa mga gawaing pang-ekonomiya sa munisipalidad. Ang kasagaan ng likas na yaman at matapang lupan ay nag-aambag sa produktibidad ng agrikultura sa Pantauragat. Bukod sa agrikultura, maaaring mayroong mga negosyong may maliit na sukat, mga tindahan ng bukod sa agrikultura, tingi at lokal na serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Ang mga negosyong ito ay nagbibigay ng mga oportunidad sa
sa trabaho at nag-aambag sa paglago ng ekonomiya ng Pantauragan. Ang Nunungan ay isang munisipalidad na matatagpuan din sa lalawigan ng Lanao del Norte. Ito ay nasa hilagang bahagi ng lalawigan, katabi ng mga munisipalidad ng Bantar, Taguluan at Tangkal. Kilala ang Nunungan sa magagandang tanawin, mayamang kultura at yamang agrikultural. Lalakayin natin ng ilang impormasyon tungkol sa Nunungan. Ang Nunungan ay napapaligiran ng mga luntiang kalikasan at pinagpala sa natural na kagandahan. Ang munisipalidad ay kinatatampukan ng mga gumugulong na burol, matabang lambak at mga ilog. Napapalibutan ito ng mga bundok at nag-aalok ng magagandang tanawin ng kabukiran. Ang tinatayang populasyon ng Nunungan ay nasa 18,827 na may 4,070 sambahayan. Ang maliit na bayang ito ay politikal na hinati sa 25 barangay. Ito ay ang Abaga, Bangko, Kanibungan, Karkom, Dimayom, Inayawan, Kaludugan, Katubuan, Laya, Liangan, Lupitan, Mangan, Malaig, Masibay, Poblasyon, Nutungan, Nunungan Proper, Panganapan, Pantar, Paridi, Rarab, Raraban, Rebukon, Sunggod at Taraka. Ang agrikultura ay isang mahalagang gawaing pang-ekonomiya sa Nunungan. Sinusuportahan ng matabang lupain ng munisipalidad ang pagtatanim ng iba't ibang pananim kabilang ang bigas, mais, gulay at prutas. Ang pag-aalaga ng hayop, pagpapalaki ng manok, at pangingisda ay nag-aambag din sa lokal na ekonomiya. Ang mga yamang agrikultural ng Nunungan ay mahalaga sa pagpapanatili ng kabuhayan ng mga residente nito. Ang Nunungan naman ay tahanan ng isang magkakaibang halo ng mga tradisyong pangkultura. Ang munisipalidad ay mayroong pangunahing populasyon ng Maranao na kilala sa mayayamang kultural na pamana. Ang mga tradisyon, musika, sayaw at sining ng Maranao ay ipinagdiriwang sa mga pista at kultural na kaganapan. Ang mga bisita sa Nunungan ay may pagkakataong maranasan ang natatanging kultural Maranao at masasaksihan ang mga tradisyonal na pagtatanghal. Ang Matungaw na matatagpuan din sa lalawigan ng Lanao del Norte ay isang kaakit-akit na munisipalidad na nakapaloob sa puso ng Hilagang Mindanao. Sa mayamang pamana ng kultura, nakakabighaning mga tanawin at mainit na pagtanggap ng mga tao dito. Ang Matungaw ay nag-aalok ng isang payapang takas para sa mga bisitang naghahanap na natatangi at tunay na karanasan. Itinatag noong Hunyo 20, 1949, ang Matungaw ay lumago bilang isang masiglang komunidad na binubuo ng 12 barangays. Ang munisipalidad ay pinamumunuan ng isang sangguniang bayan na pinangungunahan ni Mayor Aisha Aziz at Vice Mayor Jaber Aziz na magkasamang nagtatrabaho kasama ang Municipal Council para tsakin ang kapakanan at pag-unlad ng lugar. May kabuuang lawak na 45.74 square kilometers. Ang Matungaw ay nagtatambok ng magkakaibang topografiya na may taas na hanggang 570 metro hanggang sa kasimbaba ng 17 metro sa ibabaw ng dagat. Ang mataas na lupain ng bayan ay nagbibigay ng mga nakakamanghang tanawin ng paligid. Ginagawa itong isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan at mga naghahanap ng pakikipagsapalaran. Ang Matungaw ay natahanan ng humihigit kumulang 14,756 na tao ayon sa census ng 2020. Ang munisipalidad ay nagpapakita ng mayamang kultural na tapiseri kung saan ang mga residente ay pangunahing nagsasalita ng Maranao, Cebuano, Binukid at Tagalog na mga wika. Ang pagkakaibang ito sa wika ay sumasalamin sa kultural na pamana
ng rehiyon at nagdadagdag sa masigla at magkakasundong kapaligiran ng bayan. Isa sa mga kapansin-pansin na katangian ng Matunggaw ay ang pagtatalaga nito sa sustainable development at pangangalaga sa kapaligiran. Ipinagmamalaki ng munisipalidad ang malagon nitong mga kagubatan, umaagos ng mga talon at tahimik na mga ilog na nagsisilbing buhay ng komunidad. Ang mga bisita ay maaaring magpakalunod sa natural na kagandahan ng Matunggaw sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga ecotourism site. Dumako naman tayo sa Munay. Ang Munay ay isang munisipalidad na matatagpuan sa lalawigan ng Lanao del Norte. Ito ay nasa hilaging bahagi ng lalawigan at napapaligiran ng mga munisipalidad ng Tangkal, Nulungan, Pantao-Ragat at Tangkal. Talakayin natin ang ilang impormasyon tungkol sa Munay. Ang Munay ay nakapaloob sa isang kaakit-akit na tanawin. Napapalibutan ito ng gumugulong na burol, matabang mga lambat at mga ilog. Ito ay may tropical na klima na nailalarawan sa pamamagitan ng mainit na temperatura at sagana sa ulan. Ang natural na ganda ng munisipalidad ay nagbibigay ng isang tahimik at mapayapang kapaligiran. Ang populasyon naman ng Munay ay tinatayang nasa 35,020 na tao at politikal na hinati sa 26 barangays. At ito ang Bakayawan, Balabukan, Balintad, Kadayunan, Dalama, Lindungan, Lingkuan, Lending, Lumba, Bayabaw, Madayang, Maganding, Matampay, Old Poblacion, North, Kadulawan, Panggao, Pantao, Amunay, Pantaon, Pinundulunan, Punong, Ramain, Sundigan, Munay, Taguranaw, Tambo, Tamparan, at Tapuro. Ang munisipalidad ng Munay ay may mayamang kasaysayan na malalim na nakaugat sa tradisyonal na pamamahala at kultural na pamana. Ang lugar ay dating pinamumuan ng isang sultanato at ang tradisyonal na sistema ng pamahala. Ang Punang Piagapo ay isang maliit ngunit kahanga-hangang bayan na mapuno ng kasaysayan at kulturang Muslim. Ito ay kilala sa mga magandang natural na tanawin na umaakit sa mahilig sa kalikasan. Ang munisipalidad na ito ay tahanan ng mga magandang bundok, malalagong kagubatan at magagandang ilog. Ang natural na kababalaghan na ito ay nagbigay ng pagkakataon para sa hiking, trekking at natural na fotografiya. Nag-aalok ang malinis na kagandahan ng kapaligiran ng Punang Piagapo ng tahimik na pag-urong para sa mga naghahanap ng koneksyon sa kalikasan. Ang munisipalidad ng Pantar ay kilala sa mga matabang lupain na sumusuporta sa pagtatanim ng iba't ibang pananim, kagaya ng palay, mais, gulay at mga punong prutas ang karaniwang itatanim sa lugar. Ang mga magsasaka at manggagawang agrikultura ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa lokal na ekonomiya na nag-aambag sa parehong subsistence farming at komersyal na mga aktibidad sa agrikultura. Bukod sa agrikultura, ang munisipalidad ng Pantar ay may iba pang pang-ekonomiya kagaya ng mga maliliit na negosyo, retail shop at mga lokal na serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng residente. Ang mga negosyo na ito ay karaniwang nagsisilbi sa lokal na merkado at nag-aambag sa sigla ng ekonomiya ng munisipalidad. Ang Magsaysay ay isang bayan na puno ng buhay at kulturang makabago. Ang Jardín de Ratchama ay isang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Magsaysay. Matatagpuan ito sa kanilang Farm Tourism Center at sikat ito dahil sa makulay nitong multi-tiered garden. Sa inyong pag-akyat sa iba't ibang mga hakbang, ma-appreciate mo ang magandang detalye at kulay ng mga konkretong istruktura na nakapalibot sa mga bulaklak. Ang mga bulaklak o halaman ay hindi pa lumalaki at lumapot, ngunit sila ay nagpapalabas na ng mga iba't ibang kulay.
Ang pangunahing atraksyon ay isang higanting ginto na takore na matatagpuan sa gitna ng bukid na tila nagbubuhos ng sariwang tubig sa isang konkretong tasa. Habang ikay ay uumakyat, may cottage kung saan ka makapahinga at mapahalagahan ang makulay na tanawin sa ilalim mo at lunti ang tanawin na kapalibot sa Hardin Direction. Ang Tangkal ay isang maliit na bayan, ngunit puno ng kasaysayan at kultura. Ipinagmalaki ng Tangkal ang maraming likas na atraksyon na nagpapakita ng kagandahan ng rehiyon. Ang munisipalidad ay biniyayaan ng malalagong kabundukan, dumadaloy na talon at tahimik na mga ilog. Ang isang lugar na dapat puntahan ay ang mapang-akit na Kalibugan Falls na kilala sa nakakapreskong tubig at lunti ang kapaligiran. Maaari ding tuklasin ng mga mahilig sa kalikasan ang Tangkal River, isang perpektong lugar para sa river trekking at isawsaw ang sarili sa katahimikan ng mga nakapalibot na landscape. Kilala ang Baloi sa natural na kagandahan, pamana ng kultura at mainit na mabuting pakikitungo. Pangunahing agrikultural ang ekonomiya ng Baloi, kung saan ang pagsasaka at pangingisda ang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga lokal, kagaya ng mais, palay, niyog at iba't ibang gulay ang pangunahing produktong pang-agrikultura. Ang munisipyo ay may iba't ibang atraksyon na lugar, kagaya ng Baloi Municipal Hall, Mausoleum ng Sultan Naga Dimapuro at Baloi Lake. Ang munisipyo ay mayroong ding maliit na bilang ng mga negosyo na kasangkot sa pangangalakal at serbisyo. Sa Salvador, Lanao del Norte, marami kang makikita at marami ka ring maaaring gawin. Ilan sa mga atraksyon at pasyalan sa lugar na ito ay ang Salvador Beach, kung saan ikaw ay maaaring mag-enjoy at mag-relax sa buhangin. May kabuuang 23 barangay ang Salvador, Lanao del Norte. Meron din silang tradisyon at kultura tulad ng pagdiriwang at mga festival. At dito naman tayo sa Sapad, Lanao del Norte. Ang Sapad ay may ilang mga atraksyon at lugar na maaaring bisitahin. Ilan sa mga ito ay ang Sapad Beach, kung saan ikaw ay mag-enjoy sa malinis na buhangin at maglakad sa tabing dagat. At meron ding Sapad Lake na isa sa mga pinakamalawak na sapa na puno ng kagandahan at kalikasan. Ang Sapad, Lanao del Norte ay binubuo ng 15 barangay. At maaari ka rin maglibot sa mga iba't ibang barangay para makaranas ng mga lokal na kultura at tradisyon nito. At bago natin tapusin ang video, ipapakilala ko muna ang Sultan Naga Dimapuro ng Lanao del Norte. Meron din itong iba't ibang mga atraksyon at pasyalan na maaaring bisitahin. Ilan sa mga ito ay ang Timugan Beach, kung saan ikaw ay maaaring mag-relax at mag-enjoy. Mayroon din ang Mindulani Island, isang magandang isla na may clear water at magandang underwater ecosystem. Ang Sultan Naga Dimapuro ay binubuo ng 13 barangay